What is up mga pare ko eh? Magandang tanghali. Anong oras na? Alas 3 na ng hapon. Wala akong pasok ngayon kasi ako ay magpapa-medical. So alam nyo na, pagtrabahante, yan mga kailangan natin, no? Kasi mag-February na, no? Katapusan na naman ng taon, kaya kailangan na naman natin ng bagong health card at saka occupational card, no? Kaya kailangan natin magpa-medical. Bago yung mga cards na yan, kailangan mo natin magpa-medical kasi yun ang requirements para makuha ng health card at saka occupational card. Kaya first step, pupunta tayo sa clinic para magpa-medical. Samahan nyo ako ngayon mga pare ko eh. Deca Legends lumipat na pala dyan, oh. So shout out sa mga bagong pare ko natin. Marami-rami tayo mga bagong pare ko ngayong week. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Sa mga luma nating mga pare ko, maraming salamat sa inyo. Nandyan pa rin kayo. Maraming pa tayong pagsasamahan, no? Mga rides. Ayun, alam ko ito yung Deca Legends eh. Siya, yun. Parang lilipat sila dun. So mas lalong malapit na sa atin. May butas dito, oh. Baka naman. Dati nung naka-scooter pa lang ako, lagi akong nadadali dyan. Sira yung ano ko, yung parang dito sa unahan, tapaludo sa unahan ko, sira. Grabe yung pagka ano, ang lalim eh, lalim nun eh. Sa may Marcos Alvarez, oy, anuhin nyo naman yung ano nyo, sa drainage nyo yung ganyan, no? Ang lalim, grabe. Medyo maganda yung panahon ngayon. E-bike lang malakas. So punta tayo ano ngayon mga pare ko, Alabang. Hindi na pala siya ano, Muntinlupa na pala talaga siya, sa Putatan. Doon kasi ako nagpa-medical last year, so doon pa rin ako ngayon. Ano bang topic natin ngayon pare ko eh? Doon sa mga ano, doon sa mga nag-comment no about sa registration ng motor. Sige, topic natin yan ngayon. Paano daw malaman kung pasok na yung rehistro ng kanilang motor? So yung motor, per year yan siya nire-renew. 1 taon yan siya nire-rehistro, no? So swerte ka na lang kung maka-avail ka nung bago ngayon na kukuha ka ng bagong motor is 3 taon yun, renewal yun, no? Sayang hindi tayo nakaabot nun. Kasi nung kumuha ako dito kay Uno, yung Honda Wave RSX ko, hindi pa na-implement yung ganon. Hindi pa siya na, hindi, meron na siya pero sa ibang dealer, no? Sayang yung dealer natin, hindi pa sila update sa ganon, no? Kaya itong si Uno nakuha ko ng November, tapos 7 months pa lang may plaka na siya. So hindi ko nga talaga nasulit yung 1 taon ni Uno mga pare ko, kasi nga kung may plaka ka na, sa plaka ka na makabase ng yung rehistro, no? So sa mga nagtatanong, yung MV file pa lang yung sa kanila, wala pa sila plaka, is magbase kayo dun sa mismong QR, no? Kung kailan ni-release yung motor mo. May date dyan mga pare ko, makikita nyo yan. May nakalagay na date dyan. So akin meron din ganun, kaso nga may plaka na ako. Doon ako nagbe-base doon sa plaka ko, no? So sa hindi nakakaalam, number coding po yung plaka natin, no? May number yon, yung huling number nun is yun yung months. Yun yung months, tulad yan, 77. 7 is September, no? Ay hindi, January, February, March, April, May, June, July. 7 is July, no? So July din yung ano niya,
July din yung renewal niya. So ito, kung sample natin to si pare ko yung nasa harap ko, 851. So January, kasi 1 yung huli niya. Tapos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 5, 1, 2, 3 first week, 4, 5, 6 second week, 7, 8, 9. Ganyan. So si pare ko is magre-renew ng second week of January. So ganun yun. Yung si Uno naman nakuha ko is November. Tapos nung dumating yung plaka ko, ang plaka ko ay 8 yung huli. Kaya January, February, March, April, May, June, July, August ng 8-5 din ako eh. 5 din ako eh. So August ng third week 1, 2, 3, 4, 5. August ng basta mga ganon. Basta ang pinaka importante dun is yung last January yun. Yung sa akin kasi 8 yung last ko, kaya nahulog dun yun sa August, no? August, September, October, November. So lugi pa nga ako eh. Di ko nasagad yung isang taon na rehistro ni Uno. Pero okay lang din kasi napaga naman yung plaka ko, kaya no choice tayo. Kasi naka-indicate din naman yan eh. Naka-indicate din yan sa CR nyo eh, kung may plate number. So kung may plate number naman dyan sa ORC, yung sa akin kasi nung paglabas ng ORCR ko, yung sa CR ko kasi may plate na din talaga. Meron na talaga yung number ko, no, 858. Pero hindi ako doon magbabase ha. Hindi tayo doon magbabase kasi nga wala pa naman tayong actual plate na issue ng LTO eh. Kaya doon pa rin tayo sa mismong mismong release ng motor, kung anong date, no? At saka kung meron ka ng plate dyan pero hindi ka LTO issue, huwag kayong magpagawa ng plate number mismo doon sa motor nyo, no? Kasi may mga yung HPG LTO mismo, hahanapan kayo ng authorized. Kaya kung wala namang plate issue sa inyo, ang ilagay nyo lang doon sa nyo is MV file lang. Yung iba kasi may nakita ko, may nilagay nila yung plate doon, napagawa sila ng improvised na plate number. Ang nilagay nila doon is plate number talaga, no? Pero wala pa silang issue ng LTO. So mali pa rin yun mga pare ko eh, no? May na na din yan eh, may ganyan na nangyari. Hahanapan ka niyan ng authorized, no? Kasi may mga batas pa rin sila dyan eh. Pero nalang kung may authorized ka galing sa LTO, okay lang yun, no? Kasi kadalasan nung nabibigyan ng authorized is yung na lost plate, yun, nawala yung plaka nila. Kaya ginagamit nila yung plaka nila ulit, may nakalagay doon lost plate. So pumunta sila ng LTO at saka inasikaso nila na lost plate, na-report nila. Ayun, nagpagawa sila ng plate. Ibig sabihin pinayagan sila ng LTO na mag-improvise ng plate, no? So ang inallowed lang sa atin nang wala pa kung sa mga pare ko nating walang plaka pa, ang inallowed lang ni LTO is yung file number, no? At saka hindi lang yung file number mga pare ko kasi may doon, standard nun. Yung iba kasi nakita ko may file number tapos may mga pangalan nila, may kulay. So ibig sabihin nun bali pa rin yun kasi hindi pa rin yun sumusunod sa standard, no? May iba kasi naglalagay ng MV file tapos kulay kulay black tapos emboss yung So ang nakalagay doon sa memorandum ng LTO is puti, no? Puti at saka may size yun pare ko eh. May size yun, no? May size, may Arial. Kahit nga sa font ng inyong letter eh, may pa rin yun eh. Dapat hindi pwedeng naka-italic yan, hindi pwedeng dapat naka-Arial yan. At saka walang design yung mga lettering natin. Ganon yun sa LTO, no? Yan, tulad yan, naglalagay sila ng naglalagay sila ng mga pangalan nila sa plate, no? Pero alam ko may lugar doon nang huhuli ng ganyan eh.
Pero hindi naman nasa atin dito, no? Kahit sa Metro Manila wala naman ako pero meron ganun, may ordinance yung city na, no? City ordinance ba yun? Basta pinagbawalan silang ano, no? Late na ganun. Parang standard yung ano standard sila mag ano. Wala, ay, natikitan si pare ko eh. Kaya siguro So dito sa atin naman, no, sa Metro Manila, isang ticket lang naman yan, no, kasi ako natikitan ako doon dati sa Muntinlupa. So may isang ano na dito, no, one ticket policy na yung Metro Manila, no. May batas na doon, meron na silang isang ticket na lang, no. Then kung sakop ka sa Metro Manila, isang ticket na lang yon. Parang MMDA yata yung ticket na yon. Correct nyo nga ako mga pare, basta natikitan ako Muntinlupa. So one ticket na lang yun, isang ticket na lang dito. Pero na lang sa ibang city, ha, kasi may mga ibang city ordinance. Pero pag Metro Manila, kasama na yung Las Piñas, Parañaque, Pasay, sakop ng Metro Manila, isang ticket na lang yun. MMDA yung ticket nun, parang naalala ko. So pag sa Bacoor, yun, ibang city, hindi, may ibang policy sila. So may mga city ordinance din yun sila. Kaya pag pupunta tayo sa ibang lugar na hindi natin kabisado yung kanilang city ordinance, mag ingat tayo, tsaka suot na tayo ng standard na helmet. Kasi kung sa lugar nyo pwede yung nutshell, pwede yung ano lang, merong ibang city na hinuhuli yung nutshell. May ibang city na hindi na allowed yung nutshell, no? May ibang city ordinance na bawal yon. Kaya pag pupunta ka sa lugar na hindi mo kabisado, ano ka na lang, gamitin mo na lang yung standard, no, na batas ng LTO, no? At saka dito sa ibang lugar, meron ding kadalasan dito nakikita ko sa Metro Manila, hindi mahigpit ganun sa ano, hindi na may mga lugar lang din dito, no, pero hindi ganun kahigpit at pagdating sa pipe, no. Pero may ibang city na mahigpit sa pipe. May mga lugar na mahigpit sa open pipe. May mga sinusukat yung ingay ng tambutso. Pero dito sa Metro Manila parang hindi masyado. Yung sa ano pag mga modified nga yung tambutso is matik huli yan sa ibang ordinance, no. Buti naman dito sa atin ay hindi ganun ka higpit yung ganong mga pulisiya, no. Kasi sa ibang ano, pag nakita nilang modified yung tambutso o kaya kalkal o kaya maingay, yun, meron silang ticket doon, no? May ticket ka na doon, titikitan ka nila. Kaya mas maigi nga stock eh. Stay safe lang tayo, no? Mas okay nga yung stock eh. Hindi ko lang alam sa ibang ano pa. Okay lang naman yung mag setup ka ng motor, no? Pero hindi siya street legal, no? Hindi na siya street legal. Ibig sabihin nun is hindi man naman siya pwede i-drive dito sa ano, tulad ng mga Thai concept, no? 'Di ba? Hindi na buo yung fairings yan, skeleton na yan eh. Yung iba dyan manipis yung rim set, maingay yung tambutso. So ibig sabihin nun is project bike, no. Hindi yan siya street legal, no, na motor. Yan ay project bike lang talaga, no. So kadalasan sa ganyan is hindi na nire-renew kasi hindi din naman nagagamit sa highway. Huhulihin ka naman yan dito sa street, no. Kasi kita pa lang eh, no. Ginagamit lang yan siya is pang karera or pang motor show, yan. Kasi kung ipaparenew naman is wala naman ang saysay yung kunyari i-renew mo yan. Pero na lang siguro kung ginagamit mo yan sa ano, no,
Isi-set up mo lang siya, tapos pag ginagamit mo sa street, no, nasi-service mo siya, ibalik mo siya sa mga dati niyang mukha, forma. Kasi yun, pwede, no. So dito na tayo sa Alabang, Masagana, Alabang Town Center. Hindi na ganun kainit. So yun pare ko, no, iba-ibang city ordinance. Pero dun talaga sa ibang city talaga, bawal talaga yung maingay, no. Matik huli talaga yon. At saka hindi lang yon, confiscate pa yon, no. Kukunin talaga yung tambucho mo. Wala silang pakialam kung mamahalin man yan, original man yan, titanium man yan. Papasagasaan nila yan ng pison. Iyak ka na lang dyan mga pare ko, no? Pag ganun, habulin natin to. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Yun, oh. We are now in Philinvest, no? Ang lawak na tong Philinvest, no? Ito safe naman tayo pala dito, no? Palmyra. Naalala ko yung Tagum. Ayun, ang lawak nito mga pare ko, eh. Traffic pa naman dun sa may Muntinlupa, no? Ulo natin, running 9K na, no? Pag uwi ko mamaya 9K na yan. In just 1 year, in 2 months, 3 months, ganun. So ayun na nga mga pare ko, lumabas na pala yung karibal nito ni Honda Wave RSX na si Smash FI, no? Ang haba nito, grabe, 90. Si FI. Lumabas na nga yung FI, no? So yun na nga yung klaro niyang pinakakalaban talaga sa kategorya niya, no? Kasi si Smash na yung 115 carbs is hindi yon yung ka-rival niya talaga. Ka-rival niya talaga is si Smash, no, na FI. Kaya yun talaga yung magandang laban, no? Pero kung naka Wave RSX ka, kahit saan dyan panalo ka pa rin, no? Kasi Suzuki din naman yung Smash, eh. Kaya goods pa rin yan, no? Depende na lang sa trip nyo. Pero ako mas napupugian talaga ako sa Honda Wave RSX, eh. Mas napupugian ako, eh. Mas napupugian pa nga ako dun sa Smash na carb type na luma kaysa bago. Hindi ko lang alam, pero mas trip ko yon, Smash na luma, no? Pero ito si Honda Wave RSX, kakaiba yung ano niya, eh. Kakaiba yung itsura niya, eh. Tayo dito.